Alright, so we're done, no? At check out na ho tayo. And bilang isang Gala the Explorer, so vlogger na rin tayo. So every alas natin, every labas. So hindi man lahat ng pagkakataon, pero most of the time, no? Kaya isasama natin kayo. Sama kayo sa akin, no? Kumbaga virtual tayong maglalakad-lakad dito sa Maynila. And sakay tayo ng MRT, bus, kung ano pa mga event natin dito. So yun na nga, no, hindi naman sa clean as you go, pero try to make sure ba na wala kang iniiwanan na masyadong madudumit makakalat sa iyong mga tinutuluyang kwarto, kasi nakakahiya kasi babalik ka pa, no. So try to live nang walang masyadong dumi kalat. And okay na, so labas na tayo dito sa ating unit, sa ating kwarto. And sama tayo pababa. So, parang hindi naman obligation, pero naging habit natin to na i-share natin sa inyo yung bawat lakad natin, bawat alis. So, ito yung ika-6th floor, no, nitong Red Doors. Basta to, recommended ko to kasi malinis, maganda, mabango. Tapos, okay yung nila, staff, galing. Pero try muna tayo sa roof deck. Kasi kagabi, nung pinuntahan ko siya, roof deck, sinilip ko siya ng konti. Nakita natin na parang daming multo. Dalin. Yan na to, parang laundry area nila. Oo nga, laundry area nga. So, kagabi bukas yan. Okay, so 5th floor tayo. Kasi sa 5th floor doon makikita yung isa pang elevator. Yun lang ha, bali, ano ba meron sa vlog na to? Wala lang, anything under the sun, lahat na makikita ho natin. Actually, interesting naman kasi ang Pasay City, gawa ng napaka-chaotic na lugar, napaka-daming tao, diba? Basta lively and alive. So, hindi ka talaga ma-bored dito na magpunta. So, basta sabi ko sa inyo nung mga nagdaan ko pang mga video, mga vlog like years ago, na sabi ko dito sa Maynila, kahit solo ka dito, kaya mong mag-survive, kaya mong mabuhay. Kahit like hindi ka malulungkot, alam mo yun. Walang lungkot, walang boredom. Kasi maraming tao, maraming pwedeng gawin mo. Maraming basta hindi ka makakaramdam ng lungkot. Kung ikaw naman ay pupunta ka ng Baguio, ganun mga malalamig na lugar, so hindi yata pwedeng mag-isa, no? Sa mga nanonood dyan, I know for sure may mga nanonood sa akin ng mga taga-Europa, taga-Canada or northern part of America na matindi yung taglamig. So sa tingin nyo, kaya nyo bang try to anticipate na mag-isa lang kayo, tapos malamig, no? Nag-yelo, okay ba? So, yun lang. Tanong ko sa inyo ng mga taga-Europe, taga-northern part of America. Diba malalamig yung mga lugar na yan? Sa tingin nyo kaya nyo mag-survive ng napakalamig na kayo lang mag-isa? Yun lang, tanong ko lang. Curious lang. Kasi siguro ako, hindi. Kasi for example, nung ako'y nagpuntang Baguio, syempre parang iba, no? Iba talaga sa mga malalamig na lugar tapos ikaw lang mag-isa. Parang lalo kang madidepress, lalo kang malulungkot. So dito sa Manila, maganda rito, no, kahit ikaw lang mag-isa, ikaw lang solo dito, hindi ka makakaramdam ng boredom, hindi ka makakaramdam ng depression. Para sa akin, akin lang naman to. Kasi para sa akin napaka-warm ng Manila, napaka-busy, napaka-lively, napaka-chaotic, daming tao, alam niyo 'yon. So hindi nakakalungkot dito mamuhay mag-isa. Which is napatunayan ko na yan like 3 years in a row. Straight talaga yun na dito ako nakatila. 2 beses, no. So one time nung ako'y naninirahan sa Manila 2019 and 11. So that's 3 years, no, sa may Marikina City. And nung pangalawa naman sa may Tagaytay, Cavite, no, Tagaytay. So 2019, 2021. So kaya ko mag-survive ako lang mag-isa
Kasi nga maraming ano, I mean malamig ang ano Tagaytay City, tama, malamig naman doon, pero trabaho kasi, nakapagod sa trabaho, whole day ka nagbabanat ng buto, tapos pagka-uwi mo ng bahay, syempre wala ka na ibang gawin kundi matulog, no, antok, pahinga. Tapos nakakatulong din ang cellphone, gadgets, no. So dahil sa internet, dahil sa ano natin ngayon, social media, meron na rin tayong iba pang mga bagay na pwedeng pagkakaabalahan na makakapawi ng ating mga kalungkutan, di ba? Sa mga, may mga entertainment tayong mga napapanood through social media. So sa mga nanonood dyan sa akin, no, na mga taga Northern America and Europe, kumusta, no? Kaya nyo ba? Sa tingin nyo, kaya nyo kaya mabuhay ng wala asawa? Mag-isa solo sa gitna ng nagyayelong lugar? So okay, so while waiting, no, na i-cleared yung room natin para makuha natin yung ano 500. So okay na, no, kuha na natin yung atong 500 na deposit. Ibig sabihin cleared, walang mga mancha, walang damage sa kailangan ano property, sa kailang mga belongings. So okay na tayo. Ang gawin natin nito ngayon is pupunta tayo ng Makati City. Pero di ba sabi ko sa inyo na every time ako pupunta ng ano Pasay City, ang ginagawa ko ay kumakain talaga sa Diwata Paris Overload dahil gustong gusto ko yung kanilang ano Seeking Joy. Pero parang nawalan ako ng gana kay Diwata kasi parang tila yata nagbago yung ano niya, nagbago na yung kanyang prinsipyo, no, o di ko alam, parang nagbago yung kanyang karakter in a sense na nagpapagamit na siya, no, sa politician. Meron na sila ngayon tinatawag na ano yun, vendors party list. So para sa akin hindi maganda yon na ganong ano gesture na Diwata, nagpapagamit siya sa mga politicians. Okay na naman sana, wala problema yon kasi meron naman siguro meron siyang pinaglalaban, no. Siguro merong advocacy si Diwata, kaso nga lang ano siya, hindi siya first nominee, second nominee, kumbaga pang fourth nominee lang siya. So ibig sabihin pag manalo man yung ano, yung kanyang party list na vendors party list, hindi rin siya makakakuha ng seat kasi nga pang-apat siya, fourth nominee. So in short say, ginagawa na talaga siyang kasangkapan, no. Ginagamit yung kanyang pangalan para yun, makaupo yung mga buhaya sa kamera, di ba? Sa pangalang ano, Vendors Association Party List. So ibig sabihin yan, hindi na tayo kakain kay Diwata Paris Overload, no. So ang gawin natin ngayon ay punta na tayo ng Makati City, pero siyempre dito na muna tayo mag-vlog sa area na to dito. In fairness sa ano, Pasay City, sabi ko sa inyo na ano talaga sila dito, may budget talaga sila para pang ano, panglinis sa kalsada. Talagang may budget talaga dito para pangwalis, no, sa mga street sweepers. Very good. Kasi ano kayo dito sa Pasay City, kayo ang kinikilala na the gateway to the Philippines. Kaya dapat lang, no, na malinis. Or kung hindi man talaga 100% linis na linis ang kalsada, at least man lang ay minimal. Mami-minimize din yung ang kalat. Pero siyempre iba pa rin talaga ang Iloilo and Davao na pwede kang humilata, pwede kang magpiknik dyan sa kalsada dahil nga sa maliban sa walang basura, walang mga kalat, malinis din siyempre. Dito kasi daming mga ito yung tinutukoy ko sa inyo na lugar na maraming tae, yan, no? May mga tae, dahak, pero malinis siya. Yun nga lang, yung sapatos talaga di ba pwede ipasok sa loob ng yung kwarto kasi para ka na rin nagdala ng tae, dahak, laway at kung ano na pang mga bakterya, no? Mga mikrobyo galing sa kalsada. So minsan puntahan natin, sana makapunta tayong Tondo, no? Pero hindi na muna ngayon kasi priority ko muna tong ano natin, transaction sa Makati. So ito yung traffic traffic scenario sa Manila. Parte na ng Manila ang Pasay City is parte na siya ng Manila. Pero dahil nga sa parang specified yung syudad like Davao City, Manila,
City of Manila and Caloocan City. So ibig sabihin iba sila. Pagdating sa tinatawag na traffic index ni TomTom, eh baka per city talaga siya, no? So ito, for example, Pasay City. Oh, sobrang traffic na to dito. Talagang mag-aalas 12 pa lang. I mean, alauna na pala. Alauna 21, pero yung traffic talaga dito consistent, no? Except lang talaga pag madaling araw, like mga alauna, alas 2. Yan na yung time na walang masyadong tao dito. Walang masasakyan na. So ito yung Kabayan Hotel, 2,900 nung inquire ko dyan. Standard room. Dito sa Maynila, kapag ka dito, kunyari tingin mo na may mga tumitingin sa'yo, parang tas parang lalapitan ka, iwasan mo na agad yung mga ganong tao kasi may mga masasamang balak yan. Oo, tapos huwag kang makipagtitigan, may pag eye to eye, lalo na ito sa Pasay kasi dito, no, yun yung parang tinitingnan nila yung mga tao na siguro dayo sa lugar, hindi taga rito, at saka alam nila yun yung mga dito, yung mga loko-loko, yung mga tarantado dito sa Pasay City, alam nila yung mga hindi taga rito, no, yung mga dayo lalo na. Kaya kunyari pupunta kayo ng Pasay City, mapababae man o lalaki yung makipagtitigan sa'yo, wag mong gawin yun, no? Kumalis ka kagad sa lugar, lalo na kung madilim na area. Punta ka sa mga fast food chain, yung may mga gwardiya, para sila, no, medyo mataturn off na gagawa or ipagpatuloy yung masamang balak.